Nilalapit na nilalapit. Ayan oh. Galing. Hindi na nalaman. Ayan oh. Ayun, isang magandang buhay. Gusto kong batiin ng happy anniversary sina Ate Gina at Kuya Glenn de Guzman. Happy 33rd wedding anniversary. Ayan, sa inyong dalawa. Miss na namin kayo. Ayan, tuloy natin ang patrabaho. At ayun na mga ka-farmer, sabi sa akin ni Edmond, brother, napanood ko yung vlog mo. Huwag kang mag-alala kasi pag natapos na yung isang elf, baka by Friday daw, eh dalawa na po yung gagamitin na elf. So mas maganda ka ako para walang downtimes, para dire-diretso. Eh inaano natin, baka biglang ito pag inulan po ito, wala na, putik na yan, mahirap na. Buti kung di kadena yung ano, di ba? Wala naman, hindi kadena. Ayan, meron tayong bisita, may pumasok, baka nandun naman ata si Papa Yamba. Sino ba nandun? Kahapon marami po nagawa kasi ano, dire-diretso yan po ang gamit. Pero sabi ko mas maganda kung dalawang gamit, mas mabibilis tayo. Ayan o. Ito mayabang na tong isang ito, marunong na magbike. Tapos iyak siya kanina, dumulas. Nadapa. Ay nako. Ayan, balikan natin to mga ka-farmer. Ayan at nako, excited na tayo. Sana makakuha na ng elf. Nakakompromiso lang daw sabi ni Edmond, pero huwag kang mag-alala brother at aanihin natin yan. Pero ang ganda na nung ano, kasi tingnan nyo pagkadalawa, bibilis po yung ikot. Sabi ko nga kahit wala nang ano, kasi kung magdadalawa pa tayo, ganun din ang mangyayari, maghihintayan pa rin. So ito kasi, oh, tingnan nyo, nakakapagkarga siya ng marami. Habang yung isa tumatakbo, nagdadump, siya naman nagkakarga naman doon sa isa. So after nung ano, salubungan na naman, ganun ang mangyayari niyan. So para ang mangyayari, doble ang production natin, doble ang matatambakan natin. Okay na yon. Pero the best sana yung ano, sinasabi ni ka-Farmer Rudolph, yung bulldozer nga naman. Kaya lang inaalala ko, basagin ito, hindi naman tayo ano. Nakausap ko na si Dodong, yung caretaker sa kabila. Eh mahirap makipag-usap na syempre babasagin pa, di ba? At sabihin mong papalitan natin yung bakod. Okay na to. Basta dalawa lang. Dalawa yung para walang downtime. Di ba? Oh. Ayan. Tuloy-tuloy yan. Malalim na rin ang nakukuha ha. Galing yung loader. Tingnan nyo. Galing. Magandang solusyon dito kung yung malaking loader ang makakuha natin. Pwede rin. Sa munisipyo mas malaki eh. Ay. Matigas na ha, kasi narawan, napipit-pit. Oh, nakapasok na po yung truck. Wag lang tayo ulanin. Isa pa sa kinakatakot ko, baka bigla pong ulanin eh. Tingnan nyo yung mga cumulus clouds na yan, nag-aabang lang yan kung saan babagsak. Pag yan natapat dito, patay tayo. Linaw na ng tubig oh. Para mangyayari po niyan, magiging basal na naman yung ating fish pond. Diba? Tinatawag nilang basal. So i-condition natin yan, papalumutin, lalagyan ng abono. Ganun po yung basal eh.
Tapos naisip ko din kagabi, baka bago tayo magpatubig, yung project din dito yung sa gitna na pinaplano namin ni Bebe, maiporma na din po yung mga paanon. Kasi pag linagyan na ng tubig, kung nakaporma na yung paa, wala na magiging problema. So, mahihirapan na naman tayo pagka hindi pa natin nailagay yun. Na naman yung may tubig na. Mababawas na naman tayo ng patubig na nun. Fish pan nun, masasacrifice na naman. So maganda set up na yung kahit yung pundasyon lang yung gagawin, okay na, diba? Tapos yung palalagyan ng pool, dapat nakataas din ng kaunti, kasi pag magdi-drain, hindi ng mga naisip ko, pag magdi-drain dapat medyo nakataas din. So pwede siya naka-hill, no? Sa taas siya, pwede rin. Tingnan natin kung si Bebe ang magano yan. Ako naman iniisip ko lang po yung mga, diba, mga pwedeng mangyari. Kasi kung naka-level nga naman dyan, paano ka magdi-drain kung may tubig ang fish pan, diba? Gravity ang gagamitin mo sa drain So kung nakataas siya ng konti, ayos. Inaano niya yung daanan para makuha niya nga naman niya. Pero ang ganda kasi tumitigas po yung lupa. Tumitigas siya kasi sa araw. Nakabilad pa naman, init napakainit po ngayon. Wala na, itim ko na nga. Ayun. Bala ko pa naman sumaglit ng Manila sana, kasi po wala tayong metallic foil. Yung kulay green kumakapit sa lechon yung kulay niya pag nainitan. Kaya kailangan namin magpalit ng kulay. Dapat pula lang talaga, gold. Pula at gold lang. So ayan ito yung sinasabi ko. Kung mayroon ng isang truck, karga na uli siya, may tumatakbo na naman papunta doon, pabalik na naman yung isa, magdadump na naman siya. Tama-tama yan. Sana ma-schedule uli maagad ni Edmond yung truck para mabilis ba. Mamaya silipin natin yung tambakan na nila. Nagpahinga sila ng almost an hour dahil ATF daw, kailangan ng ATF nitong sakyan, itong payloader. Meron akong nakitang mas malalaki yan. Ayan, mabaho yung lupa. May amoy, para siyang alam niyo yung kanal. Amoy kanal po. Burak. Amoy kanal. Pero yun doon hindi na. Naano na ng araw ammonia. Mga galaw talagang malambot pa. 4x4 lang talaga to, kaya kaya niya. Pag nagdalawa na yan, times 2 na ang magiging nila,
production. Doon na siya kumukuha sa dulo. Nilalapit na nilalapit. Ayun, oh. Galing. Nilalapit na nilalapit. Ayun, oh. Galing. Kahapon pumunta ako dyan, tinignan ko, malalim na rin ang nakuha nila. Malalim-lalim na. Kaya marami-rami na rin po ang nahakot eh. Imagine nyo kung dalawa yan, di bilis. Times 2 tayo ng times 2. Mapapabilis po ang ano natin, reclamation. Naabot niya na nga yung tubig din doon, no? Yun lang ang problema. Ayan, okay na. Ito yung kahapon. Busan ako ng battery. Ito yung kahapon nila. Ngayon dito naman po sila nagtatambak muna. Ayan. So yung sinasabi ko kahapon, na-discuss ko na kay Papa Yam, kung maglalagay tayo kako ng pool, kailangan above the water siya. Kasi paano ka magdi-drain? Diba? Maganda rin naman. Parang nakataas siya. Diba? So, yun po yung mga i-consider. Plus yung gagawin namin na parang hallway doon sa gitna. Tapos pwede mo pang tambayan sa gabi. May ilaw siya, di ba? Napakaganda. So, bago magpalagay ng tubig, kailangan nakagawa na rin yung foundation nun. Kahit hindi mo na natin gawin, pundasyon naka-ano na. Naka-ready. So, ayan, ito. Rami-rami na rin. Ito na pala, dinala na isang washing machine. Wala palang sira daw yung washing machine pala ni Rambo. Sabi ko ba't didalhin yung ano? Ngayon lang nila nalaman. Ayan, oh. Rami-rami na, ha? Matt Monroe pa yata ang tugtog, ha? Matt Monroe pa yata ang tugtog mo, ha? Matt Monroe from Russia with love. Ay, yung halo ko to. Chi, wag kayo dyan. May truck na dumadaan dyan. Kayo talaga. Sisima. Oh, aba, magaling na din si Queen Queen sa ano. Ay, tag-iisa na pala ito. Tag-iisa na pala sila. Oh, dalawa yung kay Rowan niya, dalawa yung kay Chichi. Dapat kay Sima malaki na. Pabili ka kay Papa mo malaki. Pag-ipunan mo. Pag-ipunan mo. Magtinda kayo. Patas lang yung upuan, yung isa. Maliit na sa'yo yan. Bata pa talaga ito. Pangpangan na si Chichi. Marunong na magkapangpangan. Ayan, oh. Rami-rami pang tatambakan. Pero at least, no? Madadalawa po yung ano, times 2 ng times 2 tayo. So ayun, iniisip ko mas mabilis. Kahit abutin na tayo ng 3 linggo noon. Okay pa rin. So ibig sabihin pala, di ba? Tingnan natin. Naputik na talaga, dumidikit-dikit na. Dumidikit na.
Tapos ito, tingnan nyo po kahapon. Ito rin, natambakan na rin naman nila. Marami na naitapon na lupa dito sa ano, yung pan ng hito dati. Ayan. So hindi pala po pwede nga ano, hindi tayo pwedeng maglagay ng swimming pool na ano, na naka level sa tubig, kasi baka mamaya papasok pa yung, alam niyo na, tubig ng ano din, iba talaga yung nakataas na. Buti na lang, diba? Kagabi kasi naisip ko yan, alam nyo, pag may project minsan iisip ka isip ka ng isip kung anong ano, biglang nagsalita pa nga ako, tulog na si Bebe, di na nag-reply. So ayun, sabi ko, Bebe, hindi pala pwedeng ganyan. Sinabi ko kay Papa, oo, kasi paano pag magtatapong ka, tsaka iniisip mo pa yung baka mamaya pumasok pa yung tubig, diba? Alam mo naman ang tubig. Oh, ayun, much better nakahang na tayo, na nakaangat na ng kaunti. Ba ahas ba yun? Ah, hindi, bubuli. So ayun, okay na kung ganun pala, at least alam na natin. Maganda nga, parang medyo naka-heal siya ng kaunti yung part ng ano, diba? Aakyat ka, ang ganda naman. Okay, kailangan natin makamina ng ginto dito. Kailangan natin makamina ng ginto. Silipin nga natin tong mga kamachilis na to, ano na ba ang nangyayari. Ito, masasacrifice tong mga halaman na to, kasi syempre kung naaamoy ko na yung inasal, mga farmer, ang bango. Naaamoy ko na ang iniihaw ni Rizal. So ayan, ito ma-sacrifice din po ito, kasi syempre ayusin natin yan. Walang bunga, ito lang ang bunga. Kasoy, marami, ayan po, marami po tayong kasoy. So ang galing, ano, ito pa yung magiging bunga niya. Ito yung buto niya, nauuna yung buto. O, ito yung magiging bunga niya. O, tingnan nyo. Isip ko dati, o nga naman, ano, ito yung buto niya, nauuna. O, ito lalaki na niyan, magiging ano na, tingnan nyo, ito na yung ano niyan after a few days. O, kita nyo na ang kasoy, mga hindi familiar sa kasoy, mga ka-farmer, ito yung magiging laman. Ito na yung maliit, ito yung maliit, ito na yung malaki. Ang galing naman. Hanap tayo ng pitasin, wala pa, ayun, malaki. Ayun, mga ka-farmer, nasa taas. Kita nyo yung dilaw na yon, nasa taas. Dito sa kabila wala. Mayroon isa, medyo malaki na. Ito, ayan, ayan po, ito na po siya. Hinog na to, hinog na. Si Mama, dahil iba po ang amoy ng kasoy, medyo irritating ang amoy niya pagka hindi kayo sanay. Pagka gusto ko siyang asarin, pipitas ako ng kasoy, magdadala ako, lalagay ko sa labas ng bintana niya. Pagkagabi na, tawa ako ng tawa. Ano na naman itong ginawa mo? Lalagyan ko po ng kasoy sa labas ng anak ko, may kasoy. Ganun ko po inaasar ang aking nanay. Yan, ito, tatambakan pa muna natin ito. Hanggang dyan tayo sa may alatil. Napakaganda. Kung matutuloy lang po ito, naku, napakaganda. Mahirap pero hindi imposible. Pero dadaan tayo sa butas ng karayom dito. Basta ang importante, matambakan na po ito. Kasi kung ano, pwede mo namang, diba, makapagtanim-tanim ka dito. Ito maganda kasi full sun. Napakagandang taniman to. Full sun po ito, mga ka-farmer, araw talaga. Kaya kung ano man ang itanim mo dito, talagang magpo-progress. Kasi lalo na yung talong, yung mga ano bang mga itatanim natin, yung mga pechay, mustasa, yan ang mga gusto nila. Dinidiligan pero may araw. Papaya, pwede pa po tayo dito, mga ka-farmer, maglagay ng mga papaya just in case, di ba? Napakaganda.
Kasi kung naka-hill naman, ayos. Di tayo magdidilig. Alam niyo kung bakit? Kasi nakapasok yung, kung may tubig, naka-level, naabot ng ugat yung ano, yung tubig. So hindi mo na kailangan diligin yan. For the meantime, marami pa tayong option. Ayan. Lawak-lawak to, siguro mga nasa mga 2,000 square meters po ito. Kung i-cover natin, o mga 1,500 siguro, ganun. 1,500. 1,000, maximum siguro 1,500 square meter. Kasi kung 10, halos half ng fish pan na eh. Almost half eh. Mga 1,500. Kasi tansya ko dito sa fish pan namin, nasa 3,000, mga half hectare. Mga half hectare po ito. So, ang may butas. Kasi doon, gilid na lang eh. Dito, sa labas, siguro mga 3,000 square meters yan. Mga 4. Yung sa bahay. More or less, 2,000 square meters siguro itong natin, matatambakan. Kaya inahabol natin makadalawang sasakyan sana para dire-diretso po. Kaya naman, sinabi naman ni Edmond, brother, wag ka mag-alala at ano natin. Kasi abutin tayo ng tag-ulan pagka tsaka makaminos-minos din, di ba? Abutin na tayo ng tag-ulan. Nakakatakot. Mahihinto po ito pagka inaabot na tayo ng tag-ulan. Especially yung, di ba, yung sasakyan nila, gulong lang. Wala tayong mga dekadena, patay tayo dyan. Maganda sana matapos na nila itong sila na lang ang tatrabaho. Kasi kung hindi, gahabol tayo nung dekadena na bulldozer. Ewan ko kung tatanggapin pa nila. At the same time, napaka-risky dahil yung ano po natin, daan. Yung laki din gagasosin mo dyan pagka yan ay nasira. Ayan, nagdadump na siya dito. Sige. Wow, yan ang gusto ko. Sige lang, tuloy lang. Diba? Ayos yan. Ganda kong dalawa, tingnan nyo. Yung dalawa na andun na yung isa, inaanuhan na, kinakargahan na din. Diba? Tapos bababa na naman ito, salubong na naman sila. Tuloy-tuloy. Queen marunong na rin mag-balance pa. Yun na naman si Pagaga. Iniwan na naman si Pagaga. Iwanan nyo! Oh. Ay nako. Oh, yak na naman. Ang binalikan ni ate. Wala pa yung isa. Gusto na din sumama yan. Maghintay-hintay pa tayo. Susunod na rin yan. Dito lang tayo sa lilim ng Kamatsili. Tapos magtatanim din tayo sa palibot, syempre mga fruit bearing trees. Ayan, ay mga magagandang kagaya ng makopa. Ano pa bang mga pwede nating itanim sa mga gilid-gilid din. Para pagka is probinsya feels po talaga, hindi parang puro ornamental lang nasa paligid. 'Di ba? Kailangan na mamunga. So, mapapagplanuhan natin ng maigi po 'yan pagka na ayos na natin So dito daw ata si Bebe gusto niya magtayo ng kung ano man ang itatayo na. Sabi ko nga pinakasimpleng, pinakamura lang na pwede nating anuhin na magiging okay naman. Diba? Hindi natin kailangan i-modern masyado. Basta ang importante, maging komportable sila pag natulog. Tapos mayroong mapaglilibangan, edi okay na. Next week naman sigurado makakakuha na tayo ng isa pang elf. Nakakompromiso lang taste muna daw. Ayan. Oh.
Sige na naman. Lolo ang yayo. Teka, dito na muna tayo mga ka-farmer. Kahit na tayo at sayang yung mga hagod. Ang dami. Ayun o, matatanda na. Chichi nga nanghihinayang. Wala tayong lang pang tinda, papa. Okay, sabi ko, mag-ano tayo? Bibili ko kayo ng mais. Mag-ihaw kayo ng mais. Papaya, wala na din maibebentang papaya. Meron pa oh. Benta ng alo mo. Ito, ano, pangbenta yan. Ayan pala, ang dami pala nilang ibebenta oh. Ayan pa oh. Oh, ito pa. Oh. Oh, pwede. Oh. Di ba? Marami pala sila. Ang ibebenta. Kinikilo eh. Tawa ko ng tawa. Ay, mukhang ano ba? Ayahin ko si Bebe kasi sabi ko wala tayong metallic foil. Kahit mapagod, ganun talaga. Ito yung namatay na nyog mga ka-farmer. O, sayang, nasayang. Lalaki pa naman. Dalawa. Wala na yung pag-asa. Kaya kailangan alagaan sa Magnum. Buhos lang ng buhos. So ayan mga ka-farmer, tapusin na natin. Ako yung mga anak ko na ando na naman, nagbabike na naman. So ayan. At mamaya singit natin yung ating project stove para makatipid naman tayo sa gas. So ayun po. At eto, maraming salamat pala sa mga nagme-message about sa, alam niyo na, concern po kung paano mapapadali ang trabaho. Tingnan po muna natin kasi syempre priority ko po si Edmond din. Kung halos parehas din naman ang ano, di sa kanya ko po ibibigay itong project. Tingnan natin sa pag nagdalawa na po yung ano, yung ating truck, kung mas mabilis, which is expected naman ano, mas magiging mabilis na po yung ano. Pero kung hindi man, tatanong natin kay Edmond kung sabagay kasi kailangan ko pa rin naman po sila sa pag anong importante, matambak lang muna yung lupa. So tatanong ko kay kung pwede tayo makisuyo dito sa kabila, bulldozer, kasi kung dito sisirain po yung daan, ang dami niyan nasisirain. So isipin mo yung trabaho, yung gastos na naman ng pagpapaayos, di ba? So kung dito po tayo dadaan sa kabilang palayan, tapos tatawid lang na ganon, tingnan natin kung uubra. So ayun po yung ating pinag-iisipan din ano. Kung may masisira man, ilang ano lang ang hindadaanan lang talaga. Tapos ay papatulak na natin, 'di ba? Basta titingnan po muna natin yung magiging outcome po nung dalawa na yung maghahakot. Marami na ang nakuha. Ayan oh. So malay natin. Ayun, gusto ko pala munang say hi kay Tita Angie Angeles. Ayan, Tita, hello po. Kumusta po kayo? Tita Angie Angeles ng Los Angeles. So, tingnan nyo nga naman ano. Ay na medyo nalilito-lito ako eh. So, ayan, sana po magkita po tayo pag uwi ninyo. Ganun din po kay Ate Crescencia Bradley. Nagpunta sila dito. So, surpresahin sana kami. Sila na sorpresa kasi umalis po kami kahapon. Ay, nako. So, ayun. Ay, kailan ba? Isang araw pa. Ayun, kailan ba yun? Nung nag-NSM namin yung mga bata eh, promise kasi ni Bebe yun, papasyal yung mga bata sa SM at mag-rides daw. So ayun, sakto naman. Ayun, so ayun, marami pong salamat at magandang buhay.